Alright, ano yung basahon? Ready? Matthew 4:23 and 24. All together, ready? Basa. And Jesus went about all Galilee, teaching in the synagogues and preaching the gospel of the kingdom, and healing all manner of sickness and all manner of disease among the people. And his fame went throughout all Syria, and they were taken with diverse diseases and torments, and those that were possessed with devils, and those that were lunatic, and those that had palsy, and he healed them. May God bless His holy word. Let's pray. Pabilin sa Patindo, Ginoo. Salamat sa imong pulong. Salamat, Ginoo, sa higayon nga makatuon sa imong pulong karong buntag. Lagi mi og kaalam, abiya mo kasing-kasing una-una og sa labutan nga masabtan na mo imong pulong sa simple nga pamagi. Amahan giyahi taon mi Lord. Wag mi mahimo sa among kaugalingon. Busa Ginoo pangayoon na namo kanimo ang kaalam. Mo kinitugyan pinagi sa pangalan ni Jesus. Amen. Magalingkod ta. Balik sa atong lingkuranan dinhi sa Matthew chapter 4, sugod sa verse number 23, makita nato dinhi ang pagpanambal ni Jesus, pag-ayo ni Jesus sa mga masakiton. So yun pa sa verse number 23, the Bible says, o gani diya sa verse 21, samtang naglakaw siya, nakakita siya sa mga magsuon, ug sugod dinhi nanawag siya og mga apostoles, ug kini nga record kinsa gitawag dinhi sa verse number 21. Nakakita siya duha ka igsoon. Kinsa ni nga magsuon dinhi? Si James the son of Zebedee and John his brother. Naa dinhi si James ug si John, a record nga iyang gitawag, in a ship with Zebedee their father. Kauban nila ilang amahan, naglimpyo sila silang pukot, unya gitawag niya, kinsa iyang gitawag? Si James ug si John, and immediately left the ship and their father. Gibiyaan nila ang barko, gibiyaan nila ilang amahan, ug misunod sila. Kinsa ilang gisunod? Gisunod nila si Jesus. Now, makita nato nga busy kayo si Jesus, samtang nag-round up siya og mga disipulo, iyang ipangtawag, which I believe, personally, wala ni sa Biblia, wala tayo makita nga bersikulo, I believe nga dili lang 12 ang gitawag ni Jesus. I believe nga daghan pa ang naay chance nga iyang gitawag. Pero 12 ra ang misunod kaniya. Niini nga panahon, nakita niya si James ug si John, na sila silang barko, naglimpyo sila silang pukot, kauban silang amahan, gitawag niya, dali, James, John, sunod mo na ako. I will make you fishers of men. Asa ni si James ug si John pagtawag ni Jesus nila? Asa sila dapit? Ship! Can you imagine? Paminaw ga ninyo nga ang ship. Tulo sila dito. Si James si John ug ilang papa. I believe daghan pag mga tripulante dito sa barko. Barko kun eh. Posible pag tulo ra ka tao dito. Pero sa dihang iyang gitawag, duhara ang misunod, si James ug si John. I don't know sa inyong kinabuhi. Hangyon ako please. Wala na magtindog-tindog. Lingkod na nang palihog lang. Sige, lingkod sa lingkod. Kaya marag disturbo kayo nga na maglakaw-lakaw. Okay, lingkod. Okay. Pagawas ang kadina, kay kadina nato ni sila. Kita, wala na maglakaw-lakaw ha. So please, kanang bata, magkasabot na ta. Pero dili na bata, maglisod na kung sabot na ako. Alright, so dinhi gitawag niya si James o si John, busy siya. Nagtawag siya sa iyang mga apostoles. O gagani din sa verse number 23. The Bible says, and Jesus went about all Galilee. Milakaw si Jesus dito sa tibuok Galilee. I don't know kung ang Galilee i-compare sa Lumbia unsa siya kadako. But can you imagine kung Lumbia lang? Unya, mulakaw siya din sa Lumbia. Napagyod. Sige, lingkod. Pag makalingkod na mo, paggawas na mong pisik, gapuson mo na mo ha. Okay, wala na maglakaw-lakaw. Iyon sa Biblia, Jesus went about all
Galilee. Tibuok nga Galilea. Kabalo kaon siyang gihimo sa tibuok Galilee, teaching in their synagogues. That's plural. Dili lang kay usa ka simbahan o sinaguga ang giwalihan ni Jesus, ingon pa sa pulong sa Dios, teaching in their synagogues. Nagtudlo siya sa nagkalahi-lahi nga mga synagogues. It could be 2, 3, maybe 5, it could be 10, I don't know. The Bible says, teaching in the synagogues. Unsa ba gyud? And preaching the gospel of the kingdom. Human niya tudlo, munsa na po siya? Muwali na sad. Can you imagine, nagtudlo siya, di lang usa, di lang 2, tingali 3, tingali 5 o 10. Human niya tudlo, magwali na po siya. Human na po niya gwali, unsan po yung buhaton? And healing all manner of sickness and all manner of disease among the people. Nagtudlo siya, nagwali siya, manambal pa siya, ayuhon pa niya mga masakiton. Jesus Christ is occupied all day long. Way pahulay. Samtang unta mulingkod siya, kay mo pahulay siya, na po'y nagdalag masakiton. Jesus! Himatyon. Iyan na pong ayuhon. Amen? Ang point mo ni, samtang napa si Jesus ni ining kalibutan na, wagin siya nagkinapulan. Wa gani panahon nga makahigda siya. Mupahulay nung ta siya, napay mamukaw, Lord, Lord, na nasudlan rin Jawa. Ginoo! Hapit na ni mamatay. But never kita makakita og bersikulo nga may complain si Jesus ani. Amen? Gani sa verse number 24. And his fame went throughout all Syria. Na di na lang ni sa Galilee. Di na lang ni sa Jerusalem. Naabot nag-Syria ang iyang fame. Bantugan na gid siya, daghan na kay mga masakiton ayo. And they brought unto him all sick people that were taken with diverse diseases and torments. Ang nahitabo, ang hospital sa Syria na empty. Tanan masakiton, ilang gidala kang Jesus. Walay tao sa hospital. Tuwa na kang Jesus nagtapok. Ato kayo mong city hospital. Ang uban, di ma-entertain, di ba? Perting daghanang mga tao. Perting daghanang mga masakiton. Sa panahon ni Jesus, I believe, naglinya ang mga tao. Perting daghanang mga masakiton. Si Jesus, grabe, kabisi, all day long. Amen? Karon nga buntag ang tema sa mensahe, the value of service. Unsa man ang word nga value? The price. Ang kantidad. Unsa man ang service? Ang kantidad sa pagserbisyo. Ang kantidad sa labi na ron kay hapit ng eleksyon, mao gini lang i-promote. Andam mo serbisyo, tama? Listen, mabubog, dagang ka politiko nya, moingon ka dito nga, dili andam mo serbisyo, ay mubuto nimo. Dapat open gyud ka for service. Kung si Jesus nidagan pa di politiko, ay daog. Di na lalison. Way kontra mo at bang ani. So atong isgutan karon nga buntag, the value of service. Now, I am not talking about the Lord Jesus Christ. There is no question about His service. Amen? Kasi samtang din siya sa kalibutan, grabe nga serbisyo, iyang gihatag sa tanang katawhan. Wa siya gipili tanan nga mga masakiton. Asa pagani di na mga Hudyo, apil pa mga Syrian. All Syria, verse 24. Kung sa iyang gihimo, and his fame went throughout all Syria, and they brought unto him all sick people, tanang masakiton, nagigipili, that were taken with diverse diseases and torments, tanan nga klaseng sakit, tanan nga nag-antos sa ilang sakit, and those that were possessed with the devils, apil ng mga nangayawaan, gidala dito kang Jesus, and those which were lunatic, and those that had palsy, and he healed them. Amen? Palihog ko, isa makailis og battery kanang diri oh. Ilis na ninja. Ang karat na.
Kaning isa dire, receiver. Alright? So, giayon ni Jesus sa mga masakiton. Na ang tema sa minsay, the value of service. Ang Kristohanon niini nga panahon, wala na kaayo mihatag og value. I am not talking about service in any kind of office or any private offices or any political office. I am talking about the value of serving the Lord. Napabay value ang pagpangalagad sa Kristohanon? Napabay Kristohanon na naghatag og value sa pagpangalagad sa Dios? Now, this is a wake-up call natong tanan. Amen? Nga angay yun, hatagan nato og value ang pag-serve sa Ginoo. Why? Because God did everything He could. Aron maserbisyuhan ang katawhan. Amen? Kaya kung wa patagi serbisyuhan sa Dios, asa ta padulong? Maglutaw-lutaw kita sa impyerno. Ang battery ngayon yung giilis na diferensya. Pasensya na kay pilionon ang battery ana. Mga daot na. Grabe nga serbisyo gihatag sa Dios. O grabe nga serbisyo gihimo ni Jesus sa ning kalibutan. Amen? Grabe ang gibuhat sa katawhan, gipakaon ang gigutom, giayo ang mga masakiton, ug ang tanan nga wa nay paglahom, gihatagan niya paglahom. Apan unsay gibalos sa mga tao kaniya. Kadtong mga tao nga gigutom nga iyang gipakaon, ang uban kanila misinggit. Crucify Him. Crucify Him. Asa naman ang 5,000 nga gipakaon ni Jesus sa diyang gidakop siya sa Roman soldiers kung ang 5,000 ni petition paunta ayaw ilansang kay manunubos na nato siya. Kung napay 5,000 ni petition, pila na kabog sundalo ni dakop kang Jesus. Pero asa naman ang iyang gitabangan? Walay value. Asa na pa ba yung serbisyo? Si Pedro na lang yung tao na nabilin, nanigwas. Ayaw ninyo dakpa! Ako ning master! Pak! Putol ang dunggan ni Marcos. Mana ang Kristohanon, ang pagserbisyo nato sa Ginoo dapat hatagan nato ning value. Amen? Kay ihatag baya niya tanan para nato. Mismo ang iyang kaugalingon nga kinabuhi. Iya in taong giantos ang tanan didto sa cross. Gilansang nagbitay in taon siya didto sa cross. Pwede ra gid siya mo balibad. Ingon pa niya, I could have called 10 legions of angels. Nga di ko ilansang diri sa cross. Pero wa naghimo ni Jesus, giantos niya tanan. Ang Dios mismo, pwede ra niya ihatag si Michael, the archangel, ang niyang pinakakusgan ng anghel. O sige, mo ni ilansang sa cross, aron luwason akong katawan. Pero, isa gihatag sa Dios, ihag yung bugtong anak. Amen? Dili anghel iyang gihatag. Gihatag yun niya ang iyang kaugalingon. Aron niya tang tubuson. Grabe nga serbisyo gihatag ni Kristo aning kalibutan na. But at the end, ang serbisyo nga iyang gi-offer, gihimo sa katawhan, gi-disvalue ra ni sa mga tao. Pila kalibo ang giayo nga masakiton. Wa man lay isa nga miingon, ayaw na ninyong dakpa, mo na'y nag-ayo sa kuha. Wa gyud. Asa nagha sila? Na Kristohanon, ang tema sa mensahe, balikon ako, the value of service. Ang kantidad, ang bili sa serbisyo. Si Ginoong Hesus, there is no question about His service. Amen? 24 hours ga serbisyo siya. Nga bisan ang patay nga si Lazaro, gimahay na gud siya. Anong karon pa man ka Ginoo? Nagilubong na nun akong isuon. Ingon ni Jesus, ay kabalaka kay natulog na siya. Amen? Pati ang patay, gibuhi ni Jesus, gihimo niya ang kanan. Pero, ang pangutana mao ni, sa dihang dakop na siya sa mga sundalo. Asa naman sila Lazaro? Katong patay ba, gibuhi ni Jesus?
Wa gyud moingon nga ayaw na ninyo dakpa kay mo na nagbuhi sa kuha. Wa na kay madunggan nga Lazaro. Asa na sila? Kristohanon, usa ni kapahinumdum nato nga ang tao prone gyud nga malimot sa Ginoo. Human gihimo ni Jesus ang tanan nato. Kung hayahay na atong ginabuhi, makalimot dito sa Ginoo, kitawhanon man ta. Pero gusto nako nga atong hunahunahon, hatagan nato og value ang pag-alagad sa Dios. Amen? Ang adlaw nga Domingo, ang adlaw nga Miyerkules, ang panahon nga pwede ta mo alagad sa Dios, atong tinud-on pag-alagad ang Dios. Amen? Karong nga buntag, I'll be talking about sa 5 ka klase nga samad nga nahiaguman ni Ginoong Hesus. Unya, i-consider dayon nato ang value of service. Kay mao man ni ang gihimo ni Ginoong Hesus kanato. So una, makita nato dinhi nga klase sa samad nga giantos ni Hesus dito sa cross. Mark chapter 15 verse 15. Ablihan to tong Biblia. Kaning kamutan ako nga mahumanta og 11:45 para makalarga ta kay nanghangyo sa Pastor Marlon nga 12 na ana daw ta dito. Mark 15 verse 15. Atong basahon. Ready? Mark 15 verse 15. All together. Ready? Basa. And so Pilate, willing to content the people, released Barabbas unto them, and delivered Jesus when he had scourged him to be crucified. Notice, kabalo si Pilate nga kani si Barabbas ang iyang sala insurrection ning sukol sa gobyerno. Si Jesus way sala. Pero ingon sa Biblia, to content the people. Iyang gibuhian si Barabbas because of people's power. Release Barabbas and crucify Jesus. Gibuhian niya in town ang tao nga nag-commit og insurrection. Unya, kabalo ka gyud sa pagyud niya si Jesus and delivered Jesus when he had scourged him. Poncio Pilato, nganong imo pamanggilato si Jesus? Pahinaw-hinaw pa kasi imong kamot, di ba? Kanong dumo? Hinaw siya siyang kamot, ingon siya, wa ko'y labot sa inyong gibuhat. Pero iya panggilatos daan si Jesus in order to please the people. Hey, Kristohanon, wala ta dinhi to please the people. We are here to please the Lord. Amen? Dili pwede nga tao ang atong lipayon. Ang Dios gyud ang atong lipayon. Si Pilato, yang gilatos si Jesus, o man niyaglatos kang Jesus. The Bible says when he had scourged him to be crucified. Ingon din siya, sige, kamo na'y bahala kang Jesus. So una, makita nato din na, unang klase nga samad, contusion. Kabalo ba mo unsa ng contusion? Wala na ako gitanaw sa dictionary ang iyang meaning. Pero sa Bisaya, ang word nga contusion, bunog. Tanawan na iyang mata. Kita na magtao na sumbagan, niya na black eye. Grabe ang bunog na hiaguman na Jesus. Nakakita ko itong salida nga napasyon ng pagka-Christ. Katapit ang gigapos siya, o niya human, gilatos pagit siya sa kadina. Grabing bunog. Ma-imagine ba ninyo, kung kita manggani, sumbagon ta, musumbong gani tagbarangay, kay pabayro nato ang nanumbag sa tuwa? Kabalo ba mo nga si Jesus, wagyod na siya nagpabarangay, sa diyang gibunog siya sa mga tao, giantos niya ning tanan, amen? Ay kita, may di na ito ipapulis. Ipadako, pabayro na to. Gihimo ba na ni Jesus? Grabing bunog yung nahiguman sa mga tao. Sa mga sundalo. Gibastrok pa siya sa espada. Gisipa pa siya kay maglisod ni sa tindog. Bunog yung gayo siya. Gibunalan pa siya sa kadina. Pero naman, salida mo ito kung nakita. Amot lang kung kadina ba ang gibunal kay Jesus. Pero gidagmalan yun nila si Jesus. Grabing bunog. Tanawa ko na. Nawa ng mata. Grabe nga bunog. Kunya, ang atong pagsimba, ang atong pag-alagad, simba na taganahan. Pero anong usap ni ka-reminder na to, oy, amen? Dili lang kay, siguro mo yung kaako na pibirahan aning pastor, dili, oy. Para ni natong tanan, pag-remind na to ba?
Unsay gihimo ni Kristo para nato? Gibunog siya sa mga katawhan. Sa tanan nga kaayo nga iyang gihimo sa mga tao, gibunog siya. Pero giantos niya ning tanan. Grabing bunuga sa atong Ginoo. Verse 19. The Bible says, verse 19, ganyan, he scourged him. Dini sa verse 19, tanaw na to, yun sa pagkit siya, and they smote him on the head with a reed. No? Tanawa? Gibunalan pagkit siya, o gitanaw na ko sa siya, tigbaw. Amot lang kung parehas man sa tigbaw, nga nala sa gawas, kanang murag tubo bitaw. Gibunalan siya og reed, and did spit upon him, giluwaan pagkit. Bugal-bugalan pagkit, giluhod-luhuran pagkit kuno nila. Worship him. Unta kani nga simba tinud-anay pero yaga-yaga pag nga simba. Ma-imagine na nimo ang ulo gibunalan. Siguro igo pa na sa bunalo. Wala ang mata. Perting bunuga sa atong Ginoo. Pwede ra gud siya mo balos pero agit siya ni balos. Ma-imagine nimo pikas ganing dagat. Kato paghang nagbunal siya. Ay. Isa ra to kaana ba? Katong nagbunal siya, pwede nito kilatan. Pero huwag gining balos si Jesus. Amen? Nagpabunog na siya. Pero yung luya sa atong Ginoo. So muna ang klase sa samad gagiantos ni Jesus. Bunog. Mas may pa nang masamad ka kung sa mabunog ka. Katisting naman ang masumbagan mo, lagom, mablack eye ka ba, kuha ka gawas ang dugo. Pwede sa kita, mas may pa itong mudugo. Kaya mo gawas ng dugo. Pero kanang kontusyon, kanang bunog, muantos ka na. Pila ka adlaw ay mawala ang sakit. Kana bitang gapil og fraternity, unya ipadol sila, kita gid ko sa kauban ng Bible School, diri lata gud ang paa. Unya ang dugo ba wa kagawas naglagom. Kontusyon. Grabe nga bunog. Si Jesus wa siya fraternity gapilan pero lupig pa sa fraternity, grabe yung bunuga sa atong Ginoo. Muna Kristohanon, dili nato ipakawalay bili ang serbisyo sa Dios. Amen? Now, by the way, unsa man yung serbisyo? Ang serbisyo, service is done not during worship. Service is done after worship. Unsa man yung service? Kanang mo serve ka ba? Mualagad ka. Manghipos kag bangko, naiuban din ginatapuhan ang bangko, kay hugaw na. Service, ang uban, ng limpyog CR, ganyan, limpyog CR, salamat sa naglimpyog CR. That's service. Anything that you can do for the Lord is service. Ang uban, nilhig. Dito na, nanilhig. Napoy nagsunog o basura. Salamat. Nanilhig, nagsunog o basura. Alam po nyo, pila itong prutas ang sunog. Service. Amen? Hatagan na to og value ang Ginoo. Atong serbisyohan ang atong Ginoo. Giserbisyuhan ba kita pag-ayo sa atong Ginoo. Gibunog ang atong Ginoo para nato. Mga Kristohanon, what we are losing today is the value of service. Ang Kristohanon, ang serbisyo, murag sa Ilonggo pa, palagpat-lagpat na lang ba? Patsamba-tsamba na lang. Sa damihan, si Jesus din sa kalibutan, wala biya niya gipatsamba-tsamba. Gitinuod biya taniyang serbisyo. Amen? Una nga, tinuod po nato og serbisyo, grabing bunog yantos ni Jesus. Ikaduha. Ano sa pagyod? Number 2, makita nato laceration. Munang klase nga samad yantos ni Jesus. Contusion niya, laceration. Ano sa nang laceration? Nangatabas. Tama likod. Na lacerate. O bunal ko na. O niya inig bunal. Ang bunal nga ilang gigamit na hook sa tumoy. Nga inig bunal mo pilit niya ilang birahon mga langkat ang unod. Lacerate. Nga langkat iyang unod para nato. Amen? Katisting na ba mo nalangkat inyong unod? Nya mo yung ka, Lord, nalangkat niya akong unod, kaya nangalagad ko nimo. Ninduta na, no? Noon tayo, Kristohanon, yung nana ba? Lord, nabunog ko para nimo. Magpabunog ta? Murag musukol man ta. Di ta musugot bunugon, may
kamuray mo kaog bugas. Isog kay ta. Pero si Jesus gibunog siya para nato. Ikaduha, laceration nangalangkat yang unod para nato. Grabing latos, so tanawa ko na iyang likod. Di na may itsura. Nangalangkat. Nalacerate. Nangatabas. Tungod sa bunal. Giantos ni niyang tanan. Kristohanon, hello. Giantos tanan ni Jesus para nimo. Giantos ning tanan ni Jesus para ni nako. Mao na nga hatagan nato og value ang service. Amen. Hatagan nato og value ang pagpangalagad sa Ginoo. Hatagan nato og kantidad. Ang value means na price. Price to pay means mao na siya ang value. Unsa may buot ipasabot sa value, buot ipasabot na ako importante nga lakon karon. Pero piliyon na ako mo ato kong simbahan. That means yatagan nimo og value ang pag-alagad sa Dios. Amen? Nihatag ba kag value sa pag-alagad sa Ginoo basin piliyon ginako ni kay kwarta niyo. Ara bay linya ron dito. Kuan kanang sa tawag kana ayuda. Na sa barangay lagi daw. The size updated ni ba? Naara ba? Pero Kristohanon, hatagan na itong value. Amen? Hindi na ito ipakawalay bili. Hatagan na itong value. Kung naka-importante nga lakaw, unaha ang Ginoo, dapat mas taas ang value sa atong Ginoo. Grabe yung gihimo sa ato. Nalacerate in taon, nangalangkat, nangatabas-tabas ang iyang unod para nato. Sunod, Mark 15, 17 ug 18. Ikatulo. Muna ang klase sa samad giantos ni Jesus. Contusion, laceration. Number 3. Makita nato diyan number 3. Penetration. Mark 15 verse 17. Penetration. Saan ang penetration? Penetration means midulot. Penetrate. Diba? Ning dulot. Gikurunahan siya tunok. O kana nga mga tunok ning dulot na hantod sa bukog. Grabe nga corona. Gikurunahan og tunok kana nga mga tunok ning penetrate gyud na sa skull sa iyang ulo. Look at verse 17, and they clothed him with purple and platted a crown of thorns. Grabe. Kurunahan og tunok and put it about his head and began to salute him, Hail, King of the Jews. Lagi binuangan pa gyud siya. Ma-imagine na nimo penetration, kurunahan og tunok. Ning penetrate kanang mga tunok tingali ang uban na nangabali. Katisting na mo nga matunok mo nya nabali, nabilin ang tunok sa ilawom. Kating sakita. Ang uban na nga tunok ta ito ning dulot na sa skull. Diantos in taon ni Jesus tanan. Penetration, ning penetrate tigyon sakita. Ngul-ngul manggani ng isa sa inyo nakatisting nagtahi. Nya nakulang ang tilag, apilog tahi ang tudlo. Ang dulot ang dagong. Di ba sakit kayo? Ingon na anak, kasi sakita. Pero mas labaw pa ni. Kung nakatisting mo matunok og dragon fruit, ang dragon fruit, ambot na siya ilala. Nga kung matunok ka na, magmulngul siya. Nya pagkaugma, magnana na yun. Kanang kipi-kipi. Kanang bitang matandog niya, masira. Kanang lala na, nana siya ay some kind of poison. Nga kung matunok ka na, kunya, mabali. Maabtan og 2 days, magnana na dayon. Grabe nga penetration. Penetrate gyud ang mga tunok sa iyang ulo. Muna nga, hatagan na to og value ang service. Amen? Pwede ko si Jesus, may nga, tama na! Undang na ko. Sakit na kayo din, ako kaya. Balos ko. Pero giantos ko din yung tanan. Amen? Penetration. Grabing pag-penetrate sa tunok. Luoy kayo. Pero kani mga picture lang niya, ulagway na inyo makita. Di gina mao. It could be nga, mas labaw pa na. Tanaw na ko na nga picture, murag kasolik na kayo. Pero makita ninyo ang penetration sa tunok. Pwedeng sakita. Muna nga, hatagan na to og value ang service. Amen? Di pwede nga kumidyahan na to ang Ginoo. Di pwede nga musimbara taganahan. Di pwede nga, dapat nagi value. Lord, Domingo karon imo ning adlaw. Humana ako ang Ginoo, 7 adlaw. Isara imo ha, ako ning ihatag. Ako'y
double pay ko karon Lord, pero bahala na ng double pay. Musim bagid ko, value. Amen? Naging value ang pag-alagad sa Dios. Kaupat. Ang ikaupat, perforation. Ang sanang word nga, perforation? Gilansang. Kamot o tiil. Kanang nasa ibabaw sa cross, isa makabasa na. Kanang nakabutang sa ibabaw sa iyang ulo nga inscription, Jesus, the King of the Jews. Nasuko pa gyud ang mga Hudyo. Ingon sila kang Pilate, ilisi na. Ingna nga nag-ingon siya, ako si Jesus, hari sa mga Hudyo. Ingon pa ni Poncio Pilato, unsay akong nasulat? Mao na akong nasulat, di ko na usbon. Ang nakabutang sa ibabaw, Jesus, King of the Jews. Amen? Si Jesus, hari sa mga Hudyo. Perforation, gilansang, kamot ug tiil. Na-imagine ninyo kung lansangan inyong kamot. Kung sa kayo numero sa lansang gigamit na para mulapos. Mga sa una, kinsa sa inyo nakaabot atong kahoy nga tulay. Atong kahoy nga mga tulay sa una kahoy. Ang lansang ilang gigamit numero 7. Di ba? Lansangan ang kahoy ug numero 7. Muha ko to sa una sa tulay kanang mga guba bitaw kay among himuon og tuhog sa ligid sa kariton ba katong Rambo ang sinilas. Kung baga kang siya sa Rambo o katong city nga lansang tulay manguha mi. Mo tay mong ituhog tag-as kay ito. Base numero 7 ang gigamit ana kay dako ba ng cross o. Pero sa kita no, una-una ada lang lansangan. Nagtuklok og tamtax ba. Nya kawayan man gahi. Akong gituyok sa bang hitabuan na tanggal bitaw ng ulo niya, nilapos bitaw na dire sa basta kay lubong imbis sa kawayan mo lubong ang tamtak sa akong kamot. Apit sa kita lagi. Kapamalikas ko. Pero di na nakaroon dugay na kayo sa mutaran sa una. Pati sa kita. Tamtax pa lang ganito. May imagine mo na ipalapos ang lansang sa imong kamot. Gilansang kamot, duha ka kamot niya tiil. Naliman ka ng tiil, oh. Grabe. Gilansang, perforation. Gilansang ang kamot o tiil. Sakit man gani, mga babae, sakit man gani yung dunggan nga aritisan. Di ba? Saan na nanggahin mong kamot? Ilansang ka diha. Mao na ang klase sa samad. Igantos ni Jesus, gilansang in tawad siya sa cross. Ang kamot, ang giyahang tiil. Gilansang siya sa cross. Giantos ni tanan ni Jesus. Tungod siya ang serbisyo nato. Kay kung munaog siya, kung dili niya tiwason ng cross, di kita maluwas ba? Hebrews 9:22, for without shedding of the blood, is no remission of sin. Kung walay pagpaagas sa dugo, walay kapasayloan ng kasalanan. Ano na sa cross, oh? Gipaagas gid niya yung dugo diha. Unsay tuyo? Aron mapasaylo ang atong sala. So grabe. Gilansang gid siya dito sa cross. Perforation. Hunahunaa gid na ninyo pag-ayo. Hunahunaon gid ni nato. Gibunog siya, nangalangkat iyang unod, gikoronahan siya tunok, gilansang iyang kamot og tiil, og katapusan. Incision. Sa mga incision? Giduslak. Gibangkaw ang iyang kilid. Pagbangkaw ana sa iyang kilid, tingali nga putol ang tinai sa sulod. Kaya ilang bangkaw, talinis man na nga palapad. Nga putol, tingali tinai, tingali kasing-kasing, ang bro kasing-kasing niyang giigo. Sakita na no? Pero noon, patay naman si Jesus, pagbangkaw nila. Ila man ang gisiguro yun, napatay na yun si Jesus. Patay naman si Jesus, niya ila po yung gibangkaw. Paniguro gid ba? Gibangkaw nila ang kilid. Incision, giduslak. Can you imagine?
Baboy gani akong ihaw niya, giduslak ako kutsilyo ba? Giliog. Luya sa baboy. Si Jesus, murag baboy yun. Alabaw pa sa baboy. Kaya gibunog pagod sa daan. Human og bunog, nangalangkat, lacerate, penetration pagod, kurunahan pagtunok. Gilansang pagod yung kamot og tiil. Wa pagod sila ng tagbaw, bisag patay na. Giduslak pagod yung kilid. Incision. Mga Kristohanon, kining tanan gihimo ni Jesus para nato. Amen. Kini nga serbisyo wa ni kapalit. Kini nga serbisyo libre ni. Aron di ka maimpierno. Unya karon, human ka na luwas, isi-isiho na lang nimo. Musimba ra kaganahan ka. Kristohanon, nataga na to og value ang service. Amen. Tinudo na to og alagad ang Ginoo. Wa biatan niya gi sayon-sayon ra di sa kalibutan. Giantos biya niyang tanan. Tanang bunog, tanang pagkalangkat sa unod, korona pagtunok, gilansang pagkamot og tiil, giduslak payang kilid. Grabe nga serbisyo ni Jesus. Unsa atong isukli sa iya? Simbalag Domingo. Ay, wa man tayo lingaw ron, ato simbahan. Simba taron kay murag mga dito na ba to sila og San Simon? Simba ta? I am not saying ingon ana ha, pero kung ingon ana manggaling imong kasing-kasing, hunahunahon sa gihimo ni Jesus para nimo. Amen. Una tanan nga adlaw nga Domingo ato gyung ihatag sa Dios. Kay gihimo gyud niya ang tanan para nato. Kristohanon, hatagan nato og value ang pag-alagad sa Dios. Amen. Dili ka mo simba ra taganahan. Di ka mo simba ra tag may problema. Di ka mo simba rata kay way lingaw. Kada adlaw nga Domingo, ihatag nato ang service sa atong Ginoo. Hatagan to og value, hatagan to og kantidad, hatagan nato og price. Amen. Musimba gyud karon kay Domingo, moalagad gyud ko sa Ginoo. Mga Kristohanon, this is a good reminder natong tanan. Ingon ba sa pulong sa Ginoo? 1 Corinthians 6:19, what? Know ye not that your body is the temple of the Holy Ghost which is in you, and ye are not your own? Dili na inyo ha? Gipalit na mo so sa kabili, yung pasapulong sa Ginoo. Therefore, glorify God in your body and in your spirit, which are God's. Lipaya ang Diyos sa inyong lawas o sa inyong espiritu, kay kana, kang kinsa? Iyaha sa Diyos. Kristohanon, kiniday, lawasan di nga to Iyahanan sa Ginoo. Therefore, glorify God in your body and in your spirit. So, stand, tindog tatanan. Mag-awit ha. Sa langit ng hari, nag-alagad ko in the service of the King. Sa page siya na. Sa langit ng hari, nag-alagad ko. 8-0. Sige, ato na awiton. Also, verse number 1, ready? Sa langit ng hari nag-alagad ko, may kalipay sa kanunay. Ang kalinaw ako nang nabatuna, nga nagagikan sa Diyos. Pag-alab ko sa Diyos, amen. Siyang halap sa tanan, may kalipay o kalinaw. Pag-alagad ko. Last verse number 4, sa langit nag-alagad ko, sa kanunay, kang Jesus itugyan ako ang tanan. Sa kalipayng hada ko, pag-alagad ko sa Diyos, siyang halaran sa tanan. May kalipay o kalinaw, pag-alagad ko sa Diyos. Amen. Standing, let's pray. Lord, salamat Ginoo sa imong mga pag-antos para namo. Gibunog ka Ginoo sa katawhan, nangalangkat Ginoo ang imong unod. Grabe nga pag-antos imo ning gibuhat Ginoo para namo. Gikurunahan pa kag tunok, gilansang pa imong kamot og tiil, giduslak ta ang imong kilid.
Lord, pahinumdumi ang Kristohanon nga mohatag yun og value sa pag-serve kanimo, Lord. We are serving the King of Kings and the Lord of Lords. You are not just an ordinary person like politics. You are the creator of heaven and earth. You are the giver of life. Tabangi mi Ginoo nga ma-realize na mo how important it is to serve you wholeheartedly. Pasayloa mi sa panahon nga dili mi sincero. Ug tabangi mi Ginoo nga mga lagad kami kanimo nga tinud-anay. I-bless ang imong pulong, mapabilin sa among kasing-kasing, sa among huna-huna amahan. Bisan pa Lord, as we depart from this place, ikaw Ginoo magabubo ka namo sa imong mga panalangin. I-bless imong mga katawhan, trabaho, negosyo, mga panginabuhian, Lord, tabangi ang taon na matagusa ka namo. Dahil balatian, ayuha sila Ginoo sa balatian, ang problema, tabangi nga masubad din ang problema. Si Karen, tabangi sa Ginoo, nga makarecover sa Ginoo sa iyang operation, o makagawas Ginoo sa hospital. I-provide ang talang nga pinginahanglan. Sa Ginoo si Ma'am Ana, nga makarecover sa Ginoo sa iyang balatian. Lord, ang tanan, ang salig kanimo. Bisan pa mo biyahe karon padong San Simon, tagi og kondisyon ang sakyanan nga mong gamiton nga makaabot mi nga safe and have happy fellowship kauban sa mga igsoon sa pagtuo. Ang gintugan kanimo ang tanan pinagi sa pangalan ni Jesus. Amen. Maayong udto sa tanan. Alright, get ready ta nya adto ta sa taas para maadto ta San Simon. Kumusta tanan? Kumusta? Igsoon sa pagtuo. Unsa man? Mana man? Dito lang. Okay naman. Agi naman ta. Alright, mohangyo si Ma'am Jonah. Mohangyo me. Nga dili lang ta agi sa likod. Dili lang ta mohagi dito. Hangyoon mo na mo. Sa likod lang sa tadaw agi. Para maka-explore mo sa itong nindot nga dalan. Bong. Ha? Uban ko. Ihatod ba ni may motor? J, magpabilin mo J, uban mo San Simon? Uban mo? Nanta ko ihangyo J ba? Pwede ubanan sa nimo si Brad Bong? Ihatod niya yung motor silang balay. Niya pagbalik, musakay sa imo kay mag-drive siya sa sakyanan. Please J ha, dol raman naman, ikubil ra. Yan na lang basta. Ay, sige, kuha na lang daw. Diyan na lang makatod sa imo. Uban ka siya, ihatod ka niya. Ay, hatod. Kuhaan ka niya dito. Inyo ko yung pastor ba, dito sa Kalakan. Dugay na ko kalaan dito. Busy na kayo eh, grabe. Ito, ito, mahuman ang ato.